Ang Alabel National High School ay may tuturing na isa sa pinakamalaki at progresibong paaralan hindi lamang sa probinsya ng Sarangani kung hindi sa buong Rehiyon 12 dahil ito sa patuloy na pagtaas ng bilang ng populasyon nito kada taon. Ang nasabing paaralan ay naitatag na may humigit kumulang na 9 na kilometro ang layo mula sa lungsod ng General Santos. Ayon sa pagsisiyasat, ang mga naninirahan dito ay pinaghalong Moro, Lumad, Ilonggo at mga Cebuano. Taong 1966 nang nagbukas ang paaralan na noon ay mas kilala pa sa tawag na Alabel Barangay High School. At noong 1970 nang pinalitan ito ng Alabel Municipal High School sa pamumuno ng dating punong guro si Ginoong Edelberto D. Regidor. Makalipas ang 20 taon, formal na nagbago ang pangalan ng ito at naging Alabel National High School. Taong panuruan 2015 to 2016, ang paaralan ay may kabuuang populasyon na 2,573 mula sa ikapitong baitang hanggang 11. Dahil sa mataas na bilang ng populasyon dito, humigit kumulang sa 100 mga guro ang nanunungkulan sa panahong ito. Merong 77 seksyon sa lahat ng antas, 15 sa ikapitong baitang, 14 sa ikawalong baitang, 12 sa ikasyam at ikasampung baitang, at 6 sa ika-11 baitang. Taong panuruan 2011 to 2012 nang isentro ng Alabel National High School ang curriculum sa TechVoc sa pamumuno ng dating punong guro si George D. Liansing Jr. May 5 itong major sa junior high school: beauty care, electricity, shielded metal arc welding, dressmaking at food trades. Samantalang may 6 na major naman sa senior high school: bread and pastry, shielded metal arc welding, computer system servicing, electricity, garments, at hairdressing. Sa humigit 50 taon ng pagkakakilanlan ng paaralan, wala pa rin itong tigil sa pag-ukit ng pangalan sa buong Rehiyon 12. Patunay rito ang pag-aarangkada ng Alabel National High School na may pinakamaraming bilang ng mga estudyanteng nakapapasa sa NC2 taon-taon. Liban pa rito, naging palaban din ang paaralan sa halos lahat ng kompetisyon sa iba't ibang larangan, katulad ng journalismo, agham at teknolohiya, sining at matematika. Gayunpaman, sa dinami-dami ng mga karangalang natamo nito, nakaramdam pa rin ng kakulangan ang dating coordinator ng asignaturang MAPE na si Ginang Lolita I. Bustamante, Teacher 3. Lubusan niyang pinaghihinayangan ang mga nakatagong talento at kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng sining, na ayon sa kanya ay unti-unting napapabayaan at hindi nabibigyan ng pagkakataong mapaunlad man lamang. Kung may pagkakataon man, naniniwala siyang napakakulang nito upang tuluyang maiangat ang kalidad ng talento ng mga mag-aaral. Ayon pa sa kanya, ang talentong ito ang tuluyang magdadala ng bandera ng Alabel National High School. Dahil likas ng pagmamahal sa sining mula pa man sa kanyang kabataan, hindi naging katakataka na sa loob ng 29 na taon ng kanyang panunungkulan ay tuluyang napukaw ang kanyang interes at marubdob na pagnanais na magkaroon ng karagdagang kurikulum na nakasentro sa paghasa sa iba't ibang talentong mag-aaral. Walang iba kung hindi ang Special Program in the Arts. Sa panahong iyon, una niyang kinuha ang pagsang-ayon ng punong guro ng Alabel National High School na si Ginoong Loreto J. Gindap na agad ding nakitaan ang positibong pagtugon sa nasabing kurikulum. Ito ang nagtulak kay Ginang Bustamante na maging mas masigasig na maisakatuparan ang kanyang mithiin. Dahil dito ay agad siyang sumangguni at humingi ng tulong sa opisyales ng PTA na nasabing paaralan maging sa lokal na pamahalaan at ilan pang pampubliko at mga pribadong sektor na nagmamalas din ng positibong pagtugon. Hindi rin nagpakita ng kahit nakatiting na pagtutol at pag-aalangan ang Division SPA Coordinator na si Ginang Cecilia M. Kimnon. Taos-puso siyang nangako ng suporta at tulong sa paaralan upang tuluyan itong maisakatuparan. Ang butihing SPA Regional Coordinator sa panahong ngayon na si Ginang Nida P. Lumansad ay hiningan din niya ng payo na kailanman ay hindi nagdalawang isip at bukas palad na tumugon sa lahat ng kanyang pangangailangan at sumagot sa mga katanungang may kinalaman sa pinaplanong bagong kurikulum.
Tunay ngang naglaan si Ginang Bustamante ng hirap, pawis, pagod at higit sa lahat ng panahon na maisakatuparan lamang ang kanyang adhikain. Walang sawa niyang isinaayos ang mga kinakailangang presito upang agad na itong maipasa at maaprubahan ng kagawaran ng edukasyon sa dibisyon at rehiyon. Makalipas lamang ang ilang buwan, unti-unti nang nagliwanag ang mga pangarap na noon ay parang sa panaginip lamang mangyayari, lalo na't aprobado na ng DepEd ang pagdaragdag sa paralan ng panibagong kurikulum. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang walang kapagurang dating MAPE coordinator sa panahong iyon. Pagpasok pa lamang ng taong 2016, agad siyang nagsimula ng pangangampanya. Naging kasama niya sa pag-iikot si Ginang Emejeline A. Velarde at ang guidance counselor na si Ginang Cherry Uchi sa mga paaralang elementarya ng buong Alabel District, mapapubliko man o pribado. Naging angkop ang kasabihang kapag may tiyaga ay may nilaga. Sa dedikasyong ipinamalas ng coordinator, nagtagumpay siya sa kanyang hangarin. Sa taong panuruan, ang music na nahahati sa dalawa, ang voice at rondalya, creative writing, visual arts, theater arts, dance arts at media arts. Ngunit sa panahong 2016 to 2017, bago pa man magsimula ang klase ay masusing binusisi at isinaalang-alang ang kakayahan ng mga gurong magturo sa iba't ibang disiplina. Pinagsabay ni Ginang Lolita I. Bustamante, coordinator sa asignaturang MAPE at SPA, tunay na hindi papasubalian ang kanyang kakayahan, lalo na at siya ay nakapag-aral ng 15 units ng Bachelor of Music major ng Choral Conducting sa Silliman University. Ang kanyang talent ay hindi naging lingid sa lahat, lalo na sa buong probinsya ng Sarangani. Sa katunayan, naging Division Music Coordinator siya taong 2004 at nabigyan ng pagkakataong makasali sa taunang kompetisyon ng National Music Competitions for Young Artists. Sa haba ng taon ng kanyang panunungkulan bilang guro sa asignaturang MAPE, nakatanggap na siya ng hindi mabilang na sertipiko ng pagkilala at pagtatang mula sa iba't ibang kompetisyong may kinalaman sa musika, lalo na at siya ay nagsilbing trainer sa loob ng napakahabang panahon. Siya rin ang bukod tanging nakapag-ayos ng 4-voice arrangement ng Sarangani hymn composed by Dindo Olario. Si Ginoong Roel Marquia, nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education na nag-major sa English, ang kasulukuyang humahasa sa kakayahan ng mag-aaral sa rondalya. Likas na rin sa kanya pagkatao ang pagiging mahilihin sa musika. Sa katunayan, naging aktibo siyang miyembro ng Students Choir noong siya ay nasa sekundarya pa lamang. Napagtagumpayan niya man maging guro, ang kanyang hilig sa musika kailanman ay hindi nawaglit sa kanyang puso at isipan. Isa rin siya sa bumuo ng kanyang music band na unti-unti na nakilala sa buong probinsya ng Sarangani. Si Ginang Emejeline Argula Velarde ang napiling maging tagapagturo sa creative writing. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Secondary Education major na Filipino. Hindi man siya likas manunulat sa kanyang kabataan, ang kakayahang ito ay tuluyang nahasa at na-develop dahil na rin sa dedikasyon matuto. Lalo na't siyang naging tagapayo ng opisyal na pamahayagang pang-campus, ang alay ng Sarangani ng Alabel National High School, sa loob ng 6 na taon mula 2021 hanggang 2016. Tuluyan niyang nahasa ang kakayahan ng mga batang mamahayag sa larangan ng pagsusulat at pagbabalita, kaya't nakapagtala na rin siya ng hindi mabilang na panalo mula sa dibisyon, rehiyon at nasyonal na mga patimpala. Isa sa mga kanyang ipinagmamalaki ay ang pagkapanalo ng kanyang broadcasting team sa NSPC 2015 na ginanap sa Taguig City at nauwi ang ika-6 na pwesto sa Best in Production, Best in Infomercial at Best in Technical Director. Makalawang beses na rin siyang nanalo ng pawang ikalawang pwesto sa Teachers category sa pagsulat at halain sa agham at teknolohiya sa Regional Schools Press Conference mula 2015 hanggang 2016. Ginang Marilu Serrano Polastico, nakapagtapos ng kursong Bachelor of Secondary Education major ng English, ang nagtuturo ng Media Arts. Hindi na rin matatwaran ang kanyang naging tagumpay sa larangan ng journalismo sa loob ng 6 na taon. Kanyang likas na kakayahan bilang manunulat at tagapayo ay mahirap na ring mapantayan ng sinuman. Kung mapantayan man, siguradong ito ay hindi kailanman malalampasan. Hindi mabilang sa karangalan ang kanyang natamo mula sa dibisyon at regional na patumpalak. Matagumpay niyang naituro ang kanyang kaalaman at kahusayan sa kanyang mga batang mahayag at taunang nakapag-imprenta ng opisyal na pampahayagang pang-campus ng ANHS, ang Sarangani Tribute.
Napakatalentado sa larangan ng pagguhit na si Ginoong Nelson V. Esmeralda ay nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major sa Filipino ang nagtuturo ng visual arts. Ang pagguhit ay naging bahagi na ng kanyang buhay lalo't na't minsan itong nagsilbing dahilan kung bakit natustusan niya ang kanyang pag-aaral. Ayon niya sa kanya, anuman ang kanyang narating ngayon, utang niya ito sa talentong ibinigay sa kanya ng Poong Maykapal. Naging aktibo siyang miyembro ng Rondalia Sayawit noong siya ay nasa sekundarya. Bilang patunay na angkin niya ang karangalang Best Artist of the Year noong siya ay nagtapos. Kasalukuyan siyang tuturo ng technical drawing sa junior high school Baitang 8. Napakamasayahin at aktibong guro na si Ginang Rebecca C. Campomanes nagtuturo sa kabataang nasa theater arts. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Secondary Education at nag-major ng Matematika at nag-minor ng MAPE. Naging bahagi siya ng choral group noong siya ay kasalukuyang nag-aaral sa sekundarya at kolehiyo. Siya ang naging isa sa mga kalahok sa National Competition for Young Artists noong 1998 na ginanap sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Naging aktibo rin siya mga awit sa ilang pribadong sektor ng kanyang kinabibilangan. Naging madali sa kanya ang umarte at gumalaw lalo na at siya ay napaka-sports-minded na tao. Tuluyan niyang na-develop ang kanyang tiwala sa sarili at kakayahang gumalaw sa harap man ng libong-libong manonood. Nagsanay bilang theater arts teacher sa Sanay Guro 2016 sa NEAP, Davao City. Payo noon ng SPA 7 na si Ginang Marilu R. Herseda ang naging pangunahing tagapagturo sa dance arts. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Secondary Education, major ng Physical Education, Health and Music. Naging aktibong membro ng Ronda Sayawit noong siya ay nasa sekundarya. Baguhan pa man siya sa serbisyo, ang kanyang kakayahan ay hindi rin basta-basta papantayan ng kahit na sino. Kaya niya magpakitang gila sa lahat ng uri ng sayaw. Gayunpaman, siya ay nananatiling mapagkumbaba sa lahat ng oras. Nagkaroon man ng ilang balakid bago tuluyang maimplementa ang kurikulum, hindi bumitaw ang pamunuan at ang mga guro upang tuluyang maisakatuparan ang isang adhikaing may gintuang layunin para sa ikabubuti ng mga mag-aaral. Unang taon man sa pakikibaka, ito'y hindi naging hadlang upang kanilang mapatunayan na kaya nilang makisabay sa hamon ng kompetisyon. Neophytes mang naturingan, taas noo at buong loob silang lumahok sa 2016 Regional Festival of Talents na ginanap sa Polomolok, South Cotabato. Sa sumunod na kompetisyon, nasungkit ng Baile sa Kalye ang ikalawang pwesto sa Regional Festival of Talent 2019 sa Mlang, North Cotabato. Nakuha rin ang ika-4 na pwesto ang Likhawitan. Noong 2019, sa kasagsagan ng pandemyang COVID-19, nasungkit din ni Kyriel Sheen S. Gindap ang kampyonato sa One Reference Challenge, isang online competition sa larangan ng pagpinta. Sa taong 2021, nanalo rin si Kyriel Sheen S. Gindap bilang kampyon sa ginanap na kompetisyong nasyonal sa larangan ng pagpinta na inorganize ng Philippine Arts and Culture Educators Society. At marami pang ibang mga karangalan na naitampok para sa Alabel National High School, kabilang na ang ibang mga kalahok ay nagmula sa Special Program in the Arts sa press conferences mula sa lokal hanggang national level. Sa katatapos lang na Division Festival of Talent 2023, ang Baile sa Kalye na may 20 mananayaw ay nakasungkit ng ikatlong pwesto. Ito ay sa ilalim ng pagsasanay ni Jobelie B. Cruz, Teacher 1, at Jorlyn Parilla, Teacher 2. Ang direct mo, ganap ko ay nakakuha ng ika-4 na pwesto at ito'y sa pagsasanay ni Marilu R. Herseda, Teacher 2. Ang pintahusay ay nakakuha ng ika-4 na pwesto at ito'y sa ilalim ng pagsasanay ni Nelson V. Esmeralda, Teacher 1. Ang sulatanghal ay nakakuha ng ika-4 na pwesto at ito ay nasa ilalim ng pagsasanay ni Linda S. Reyes, Teacher 2. Ang siniliksik nakakuha ng ikalawang pwesto at ito'y sa ilalim ng pagsasanay ni Rebecca C. Campomanes, Teacher 1. At ang likhawitan ay nakasungkit ang kampyonato at ito ay nasa ilalim ng pagsasanay ni Roel Mark A. Kia. Lawrence Carl Condag na siyang nanalo sa likhawitan pang-dibisyon ay naging representante sa ginanap na Regional Festival of Talents 2023 sa General Santos City at siya ay nakakuha ng ika-4 na pwesto. Sa kasalukuyan, may kabuuang bilang na 258 mag-aaral sa Special Program in the Arts.
42 sa Visual Arts, 32 sa Media Arts, 42 sa Dance Arts, 11 sa Creative Writing, 41 sa String Arts, 37 sa Theater Arts, at 42 sa Vocal Arts. Mga bagong guro nagtuturo sa iba't ibang grado at disiplina ay sina Marilu Herceda, Teacher 2 sa Theater Arts at gurong tagapayo sa Grade 7 Lucio San Pedro, Dave Brian Sarabosquez, gurong tagapayo sa Grade 7 Andrea Veneracion, at bihasa rin sa larangan ng drawing, lettering at pagpinta. Nelson V. Esmeralda, Teacher 1, nagtuturo sa Visual Arts at gurong tagapayo sa Grade 8 Fernando Amorsolo. Roel Mark Kia, Teacher 1, nagtuturo sa String Arts. Rebecca C. Campomanes, Teacher 1, nagtuturo sa Media Arts at gurong tagapayo sa Grade 10 Francisca Aquino. Valerie Generale, Teacher 1, nagtuturo sa Creative Writing 7. Linda S. Reyes, Teacher 2, nagtuturo sa Grade 8 at Grade 9 na Creative Writing. Brian O. Regidor, Master Teacher 1, nagtuturo sa Grade 10 Creative Writing. Jorlyn D. Parilla, Teacher 2, nagtuturo sa Dance Arts 7 and 8 at gurong tagapayo sa Grade 8 Victorio Edades. Jobelie B. Cruz, Teacher 1, nagtuturo sa Dance Arts 9 and 10 at tagapayo sa Grade 9 Lavi Celerio. At si Lolita I. Bustamante, Master Teacher 1, ay nagtuturo sa Vocal Arts at siya rin ang kasulukuyang SPA Coordinator. Napakahabang kwento, ngunit ang lahat na ito ay simula pa lamang. Sa gabay ng Diyos Ama, kumpiyansa ang pamunuan ng paaralan na si Ginoong Ernesto S. Huzon, Principal 2, Ginang Annette L. Gonzalez, Assistant Principal, at Ginoong Andres Mataganas, Assistant to the Principal, at mga guro, na sa tulong ng mga magulang, mga pampubliko at pribadong sektor ng pamahalaan, ang lahat ay mapagtatagumpayan at tunay makakamit ang adhikaing makapag-produce ng mga kabataan sa ika-21 siglo na maipagmamalaki sa buong mundo dahil sa taglay nilang kakayahan at kahalinga sa iba't ibang larangan.